Kaya mga buddy, siguro naman napanood ninyo yung viral na pulis na sumagip sa isang batang babae na nalulunod sa ilalim ng tulay. Ito pala ay si Valenzuela City Police Station trainee August David Jr. from Barangay Katuparan, Taguig City, na kung saan ay hindi siya nagdalawang isip na tumalon sa ilog para iligtas ang isang batang babaeng nalulunod. Sabi nga dito tol, isa kang bayani. Siguro naman napanood nyo yun, mga buddy, yung insidente na yun, na kung saan bandang alas 12:30 pala ng tanghali yon noong October 6 sa Taytay, Rizal. So ayon dito ay isang 14-year-old na nahulog ata doon sa ilog, no? So fortunately, David was on board a jeepney traveling along the said bridge. So the police trainee quickly alighted from the jeepney upon seeing the incident and was able to save the girl. So itong babae ay suffering from depression due to personal problems at nagtangkang mag-suicide. Good job para dito kay Patrolman David. Siguro naman napanood din yun ng mga buddy. Ito na lang yung photo, no? Hindi ko napapakita yung video kasi alam ko kalat na yan sa social media. Ito na lang yung photo ni Patrolman David na tumalon at sinagip yung babae sa ilog na to. Alam nyo, ganitong klaseng pulis ang dapat ang mas dumami pa. Sana, no? Yung mga ganitong pulis na ang talagang kanilang sinumpaan ay magsilbi sa bayan. So ito police trainee pa lang, pero kita nyo naman hindi siya nag-hesitate na iligtas. Siguro naman lahat, no? Lahat ng mga nagsiservisyo sa bayan, kapag nalagay sa ganung sitwasyon ng pulis na to, syempre ang iisipin yung kapakanan. Pero syempre mga buddy, sa pagsugod mo sa ganung mga insidente, kailangan mo rin syempre na naisipin yung kaligtasan mo. Although marunong ka maglangoy, baka mamaya hindi ka marunong magsagip ng nalulunod. Iba kasi yun may training din yan mga buddy. So kita nyo naman doon sa ginawa ng pulis na talagang hinila niya at nakalitaw yung ulo ng biktima. Although doon sa malapit na sa tabi medyo lumulubog yung ulo ng babae, pero siguro kasama na yun, hindi mo naman kasi baka nagpipitiglas din yung babae. At saka yung mga marunong maglangoy mga buddy, no, kasi nakapag-undergo rin tayo ng training ng ganyan sa Red Cross, yung papaano sumagip ng nalulunod. May mga technique yan mga buddy So hindi mo basta-basta pupuntahan yung isang nalulunod na tao kung hindi mo alam yung mga technique na yan, kasi posible na ikaw pa yung maunang malunod. Kasi sa mga ganyan kakapit at kakapit yan kung saan-saan kung papaano hindi ka marunong halimbawa na mag-evade, halimbawa yung kapit niya, 'di ba? May mga ganyan itinuro sa amin yun nung nagti-training kami sa Red Cross mga buddy. So mabuti na lamang marunong ito si Patrolman David. Nahila niya doon sa mababaw na parte ng ilog yung biktima. So saludo tayo dito kay Patrolman na kasi sa mga kagaya niya na nag-uumpisa sa serbisyo, dapat talaga nandun yung puso niya, yung pagsisilbi niya sa bayan, sa mga nangangailangan. Kaya nga 'di ba yung motto ng pulis, to protect and to serve. Hindi lahat ng pulis mga buddy na nababalitaan natin ay may mga negatibong dating sa atin. May mga bulok talaga minsan sa isang samahan. Hindi man mawawala yan. Kahit sa AFP meron din naman. Kaya lamang mas vulnerable talaga itong mga pulis kasi sila yung nakikita ng mga kababayan natin, ng mga civilian, na sila yung kalimitang nakakasalamuhan ng mga civilian sa kalsada. Kaya konting pagkakamali nila, ayun na, sigurado magva-viral sila. Itong si Patrolman David nag-viral sa mabuting paraan dahil sa kanyang ginawa na pagsagip. So kita nyo naman yung pagtalo niya, walang alinlangan mga buddy.
o naka-uniforme pa, siguro inalis na lang siguro cellphone, wallet, yung sapatos niya. Hindi niya alam kung malalim o anong klase ng ilalim nitong ilog na to, kung burak ba to, kung batuhan ba to, kung may mga bubog ba ito, di ba? Wala siyang pagdadalawang isip. Talagang ginawa niya yung kanyang pwedeng gawin para lamang i-save itong bata na to. May mga nabasa tayo na komento dito, may post pa nga dito na para daw mas lalong nilunod ni Patrolman David dahil dun sa paghila, sa pagdrag siguro, syempre lumulubog yung bata at kumukuha ng hangin. Kita naman dun sa video mga buddy. Syempre kasama na siguro yun. Pero ang ano dito, yung bottom line dito mga buddy, ay iniligtas niya yung buhay ng bata na nagtangka pala na magpatiwakal. Sana ay gayahin ng ibang kapulisan itong mga ganitong mga selfless act, ika nga, na kung saan syempre malay mo yung iba pag nakakita ng ganito, sa halip na i-save yung bata, magsasawalang kibo na lang. Kaya yan ay importante sa mga training mga buddy. Isa yan sa skill, yung dapat marunong kang maglangoy. Pasok ka sa sundalo or sa pulis. Yung iba, hindi talaga marunong yan. Pero doon na lang natututo. Kagaya nung mga naging experience natin mga buddy, nung tayo ay nagte-training sa Bulacan, na kung saan kailangan mong tumawid sa ilog, ano pa yun against the current ng ilog. So kung ang agos ng ilog ipapaganon, yung langoy mo, papaganon naman. Pasalubong ka ng kaunti. So ang lawak siguro nung lalanguyin mo, mga nasa 30 meters, mga ganon, in full uniform, naka battle dress attire ka, naka combat boots ka. So gaano kabigat yun, para kang hinihila pababa. Ngayon kung weak swimmer ka, naku, ang daming bumagsak sa amin doon mga buddy. Kaya nga yun ang importante na matutunan natin. Kagaya nung ipinakita ko sa inyong video dati dito sa ating Facebook page, na kung saan kailangan natin talaga na kahit papaano sa buhay natin marunong tayo maglangoy. Yung iba nasa tabi na ng dagat pero hindi pa talaga sila ganun kabihasa, talo pa minsan sila nung mga nasa kapatagan, yung mga walang ilog. So kailangan nating matutunan para in case na may mangyari na hindi natin inaasahan, kasi unexpected itong mga ganito mga buddy. At baka isang araw ay maka-encounter tayo ng ganito at tayo lang yung pwedeng mag-save, tayo lang yung nandoon, tapos hindi natin ma-save dahil hindi tayo marunong. Nako, yung mga skills na kagaya ng yung sa first aid, so kailangan yan yung basic first aid. Marunong tayo na mag-perform ng cardiopulmonary resuscitation, ng mga artificial breathing, di ba? Mga ganyan. Kailangan natin yan mga buddy, para in case na may mga ilangan ng ating tulong, nandyan tayo. Kaya nating tulungan sila, di ba? So, muli, tayo po ay sumasaludo dito kay Patrolman David dahil sa kanyang ipinakitang kabayanihan sa pag-save niya dito sa bata na muntik na malunod. So sigurado naman hindi ito makakaligtas sa pamunuan ng PNP, at sigurado pararangalan itong si Patrolman David. Naku, napakagandang panimula sa kanyang karir yung ganitong nangyari, Hindi man niya hinihingi, pero nandun siya, itawag ng tungkulin yun mga buddy, to protect and to serve. So ginawa niya lang bilang isang pulis yung kanyang dapat na gawin. Kaya believe tayo dito. Sana dumami pa yung kagaya ni Patrolman David, at ang kanilang mga iniisip lang ay para sa kapakanan ng bayan. Hindi sila nag-iisip para kung ano yung makukuha nila sa bayan, kundi kung ano yung maibibigay nila na serbisyo sa bayan at sa mga tao na nangangailangan. Okay? So yun lang mga buddy, maraming salamat.